Si Among Roger ay kausap ko po kahapon. Andun na po ba si Among Roger? Si Among Aris, darating ba? Ibig sabihin ang dami po rin itong mga taong simbahan. Ito yata napuntahan natin ngayong hapon ay prayer meeting. Okay ba yun? Prayer meeting na may gagawin ng Diyos sa bayan ng Candaba. Kung naniniwala po kayo, malakpak po kayo ng malakas. Alam po ninyo, minamahal kong kababayan. Bible. Matagal na po ang hindi nagkikita ng aking papuntaring boyfriend. Mula po nung nakaraang eleksyon na hindi ko mapahindian si Among Ed Palilio. Pagkatapos ng kampanya, Papayakin tayo, sir. kahit kung birthday na rito, nagkakataon may mga lakad po ako. At sa loob po ng mga taon na yan, hindi kami nagkita. Paano kami nagkita? Dito po nakaraang araw lang, magkukwento lang po ako sandali. Ako po, mula nang matapos ang eleksyon 2010, ay nag-isip-isip, nagtago-tago. Baka yung aking pagnanais na mag-ambag ng aking kakayahan para sa aking bayan ay emosyon ko lang. Baka talagang hindi naman ako karapat-dapat sa paglilingkod sa bayan, sa probinsya. Tago po ng tago sa Maynila, tago ng tago sa ibang bansa. Bakit po hindi ako tinitigilan ng mga politiko? Samantalang wala naman po akong pera at wala po akong bahay hanggang ngayon. Lalo na po ngayon, minabuti ko po nung nakaraang Sabado, hindi kahapon, ay kailangan makapunta na ako ng Singapore. Dahil alam ko po na magpapay at marami ang hindi titigil na makausap ko. Alam po ninyo yung kung nagbibigay sa akin ng ticket ay isang malaking kumpanya sa Amerika. Hindi po dumating ang ticket ko hanggang Sabado. Samantalang 7,700 pesos lang yun. Kayang-kaya nilang bilhin. Hindi po dumating ang ticket ko. Lumipas po yung Sabado, hindi ako nag-follow up. Dumaan ng Lunes, tinawagan po ako ni Among Ed Palilio. Sabi niya, Pastor, muli nirequest ako ng probinsyang Kapampangan na humabol ng gobernador. Gusto kitang makasama muli bilang board member. Halos nabitawan ko po ang cellphone ko at ako po'y nanlata. Among, yung po sakripisyong ginawa ko noon para sa inyo, hindi pa po ako napapahinga. At sa totoo lang po, marami pa rin akong utang, sabi ko sa kanya. Hindi, Pastor, sabi niya, alam ko po yan. Samahan mo akong muli sa board member. So nagtataka na po ako ngayon, bakit hindi dumating ang ticket ko? May pinakahiwatan ng Diyos. At mga ilang araw po yan, sa tagal po na hindi kami nagkakaroon ng komunikasyon ng minamahal ng kumpare, bigla po kami nagkaroon ng komunikasyon at ako po'y pinigilabutan na. Lola Dahil tulog. hanggang sa oras na ito, Si Lola tulog. hindi pa rin po tumatawag yung aking kumpanya para ibigay yung ticket. Ang tumatawag po yung masa sa Singapore. Kahapon dalawang Singapore na po at taga Singapore tumawag sa akin, Pastor, nandito ka naman sa Singapore. Sabi ko, pasensya na kayo. Hindi nangyayari. Hindi ko yung gagawin. Kilos ito ng mga pangyari ng Diyos. Palakpakan natin. Kanina po nakito ako. Hindi ko yung gagawin. Pagpasalamat ako sa mga maiksi nagsalita at Tagalog. At siguro binigyan lang ng time dahil maiksi silang magsalita. Ako naman, hindi nila kinuha. Ano ako ba yun? Okay. Kaya na po nagpapaliwanag para kung hindi masayang yung Tulog pagpunta ako. natin dito. At hindi rin masayang Ay, hindi mo kung makikita paano ngayon. Tulog ako. yung message ng aming kumpare boy. Ano yung video? Nasaan? Mamaya, Sa mamaya. mga po kasulatan, nais kong magbasa sa Kita, sandali lang. Sabi ko po sa inyo, prayer meeting ito. Video. 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 Yung po sa aklat na Ecclesiastes, May, ano ko dyan? Likod. chapter 22,
verse 30, pakinggan po natin lahat ito. Lalo na po ang aking kumparin, si Mare Liway, at yung kanyang mga kapatid, kamag-anak. Ito po, binigay ng Diyos sa aking kagabi. Nakauwi po ang gabi, alas 2 na po halos ng madaling araw. Galing po ako ng Maynila at hindi ako makatulog. Ito po ang binigay na mga salita ng Diyos sa aking pong puso. Ito po ang sabi ng Ezekiel chapter 22 verse 30. Ayon po sa wikang Banyaga. So I sought for a man among them who would make a wall and stand in the gap before me on behalf of the land, that I should not destroy it, but I found Ang video no one. nasaan? Ang dito po. Ang video. Ang Diyos. Hindi ko yung gaganon. Nagugulo, nalikot. Maghahanap ako ng tao sa kanilang kalagitnaan natatayo sa pagitan ng bayan at sa pagitan ko, ang sabi ng makapangyarihan Diyos, upang hindi ko wasakin ang bayan na yon. Ang sabi niya, but I found no one. Wala akong matagpuan. Mga kababayan ko sa Tandapa, alam ko po na rin po kayo, siguro kamukha ko, naghahanap kayo ng matinong leader. Hello? Kung naghahanap po tayo ng matinong leader, higit ang Panginoong Diyos na naghahanap ng sino ang magagamit niya. Dito po sa kanyang sinasabi nito, nung panahon po na yon, I repeat, nung pong panahon na yon, wala siyang makita. I found no one. Bigyan ko po kayo ng background sa ating pong kasaysayan sa bansang Pilipinas. Sa bansang Pilipinas, po kayo ng background. Bago tayo punta doon sa bansang Pilipinas, balikan mo muna ang Biblia. Yung pong mga Israelita, noong panahon ni Moses, ay inalipin po sila ng Ehipto sa loob ng 400 taon. At doon sa 400 taon na yon, umiiyak ang bayan. Panginoong Diyos, iligtas mo kami. Panginoong Diyos, bigyan mo kami ng matinong leader. Isang pastor po ng mga tupa, ng mga bata, ng mga kambing, ang pangalan ay Moses.
nangako siyang hindi sila iiwanan o pababayaan man lang. Ganyan po kabuti ang ating Panginoong Diyos. Palakpakan natin muli ang Panginoong Diyos. Pangalawa pong leader, medyo na-identify ang ating pong inubaybayan dito. Ang pangalan po ay Nehemiah. Si Nehemiah po